So simulan natin dito ang mga idol. Gilas Pilipinas, tatlong big man masusubukan at maglalaro sa lalapit nga po na November 28 and December 1 kontra sa kupunan ng New Zealand and Australia para sa preparation ng FIBA World Cup 2027. So alamin natin yung mga detalye. Pero bago natin simulan, please huwag niyo muna kakalimutan na kahit i-like lang ang ating channel, ang ating update. Maraming salamat po mga kaibigan. Sa kasalukuyan nasa pang 37 po na pwesto sa FIBA World Rankings ang Gilas Pilipinas, and so far talagang nakita naman natin kaya nasa pang 37 ngayon ng Gilas Pilipinas. Hindi kasi full pack pa yung nagiging lineup ni Coach Tim Con, at yung nasa lineup niya alam naman natin na hindi ganun kalakas kasi wala tayong Kai Sotto at wala din tayong legit na shooter. Tapos, ngayon, mas malakas na ang Gilas Pilipinas. Yung sinasabi ko na tatlong big man na magagamit po sa starting lineup ng Gilas Pilipinas, at ayon na rin niya sa panibagong sistema ni Coach Tim Con, si Kai Sotto, si QMB at si AJ Edo ay gagamitin bilang triple tower ng Gilas Pilipinas. So, alam ko yung iba tumatawa dyan at hindi naniniwala kasi ang akala nila sa sistema ni Coach Tim Con hindi na magbabago. May mga player din po na papalitan si Coach Tim Con na talagang nagretiro na or paretiro na. Si Japet Aguilar napilitan lang maglaro yan noong nakaraan dahil nga injured si Kai Sotto. Ito pong si Junmar Pajardo, nagsabi na yan na magre-retiro siya dahil siyempre matindi at malaki na rin yung kanya naiambag sa Gilas Pilipinas. Ngayon, ang mga young Gilas player natin ang siyang mapapakinabangan at magbibigay ng pagkapanalo sa ating national team. Number 1 dyan si AJ Edo at si Kai Sotto. Pero sabi naman ng iba, aanhin daw natin ng puro big man kung wala naman tayong legit na shooter. So si Jordan Heading napapabilita rin at napag-uusapan, nakasama talaga sa lineup ng Gilas Pilipinas natin ngayong nalalapit po na FIBA World Cup qualifiers, at kinakailangan full pack tayo at malakas ang lineup ng Gilas Pilipinas. Ang isa pa na sinasabi natin na kulang sa ating national team ay si Renz Abando. Yung appearance o impact na merong Renz sa loob ay talagang sobrang mapapakinabangan ng ating national team. Alam nyo, si Renz Abando gusto naman talaga niya maglaro sa Gilas Pilipinas. Ang problema lang nalaga natin dito si Coach Tim Con. Kahit available si Renz, hindi naman binibigyan ng mahabang minuto, at kapag ka nag-iinit at maganda ang pinapakita sa performance ng game, bigla na lamang inilalabas. Ewan ko ba dito kay Coach Tim Con, lagi na lang niyang ipinapasok kanyang mga paboritong mga player, and usually lagi po nasa Barangay Ginebra yung mga player na kanyang kinukuha o dito sa PBA. Pero yung mga naglalaro sa ibang bansa, tulad na rin sa bando, yung iba pa mga kaibigan, hindi naman nagagamit. Pero etong sinasabi ko sa inyo, wala naman talagang favoritism etong si Coach Tim Con. Kasi si Kai Sotto laging ibinababad yan ni Coach Tim. Alam naman natin yan. Hindi ko naman sinasabing bata ni Coach Tim ko si Kai Sotto, pero yung mga player na magpipit sa lineup, siya rin sa bando may ibang setup yan or nasa set B yan ng Gilas Pilipinas na siya magagamit. So aabangan natin, i-take note nyo na, November 28 and December 1 magkakaroon ng laban po ang Gilas Pilipinas. Makakapaglaro at makikita natin yung tatlong big man ng Gilas. So yan lamang ang pinaka-update natin sa ngayon, and please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.